Bagong pag-asa, sigaw ng malaya, kapakanan ng kapwa laging mangunguna. Bida sa salita at bida sa gawa, subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida, 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida, 963, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagkulong tungo sa pagbangon, pag-unlad at pagsulong. Radyo Bida, 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida, 963, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxargen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ngayon po ay Lunes, March 9, 2026 at nanguna sa ating mga balita. DOH, huwag maging kampante sa panganib ng rabies. PMNP Soxargen, umani ng mga parangal sa Bukluran 2026. DOH CHD Sox, mas pinaigting ang kampanya laban sa parasitic diseases sa Soxargen. Maayong aga, maayong buntag, Soxargen Region. Oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa ating Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region, sa pamumuno ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po si Jeriza H. Camag, kasamang aking partner sa kalusugan, Largin Bacanto. at sa Technical Application Ralph Ayanamoyan. Makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay dito lang sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963 ngayong 11 a.m. to 12 noon. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin healthy kayo. Dahil bawat buhay, mahalaga. At para sa detalye ng mga balita, DOH, huwag maging kampante sa panganib ng rabies. Sa huling tala ng Department of Health mula January 4 hanggang February 21, 2026, may 17 kaso na ng rabies sa bansa. 65% na mas mababa kumpara sa 49 na kasong naitala sa parehong panahon noong 2025. Halos pantay ang kaso mula sa alaga o domestic pets at galang hayop o stray animals. At 13 o 76% naman ng kabuong kaso ay mula sa mga hindi nabakunahang hayop. Ang rabies ay isang nakakamatay na sakit na dulot ng virus na naipapasa sa kagat, kalmot
o laway ng aso, pusa at iba pang hayop na may rabies. Panawagan ng DOH sa publiko na maging responsible pet owner to stay protected at tiyaking bakunado ang mga alagang hayop. Makipag-ugnayan sa inyong veterinaryo o lokal na pamahalaan para sa bakuna ng inyong alaga. Kung sakaling makagat o makalmot, hugasan agad ang sugat gamit ang sabon at tumaagos na tubig sa loob ng 15 minuto. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na DOH Certified Animal Bite Treatment Center o Animal Bite Center upang masuri kung kinakailangan ng bakuna laban sa rabies at kumpletuhin ang doses ng bakuna sa tamang oras. Sa kabilang dako, PMNP SOC Surgeon umani ng mga parangal sa Bukluran 2026. Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region ay ginawaran ng Alagang Pinas Award para sa institutional innovation sa ginanap na Bukluran 2026 Philippine Multisectoral Nutrition Project Review and Evaluation Workshop sa Alabang, Muntinlupa noong Pebrero 25, 2026. Dagdag pa dito na sungkit din ng PMNP SOC Surgeon ang parangal na Outstanding Regional Finance Officer sa katauhan ni Maruc Paulo A. Anjao. At para sa huling balita, DOH-CHD SOCS mas pinaigting ang kampanya laban sa parasitic diseases sa rehiyon. Umarangkadang DOH-CHD SOC Surgeon sa Harmonized Mass Drug Administration laban sa soil-transmitted helminthiasis at schistosomiasis noong Marso 2 to 6 sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Layunin nitong protektahan ang mga bata at komunidad mula sa mga parasitic diseases na kayang maiwasan. Binigyang diin din ni Dr. Maria Regina de Jesus Valdez, National Program Coordinator, ang yes ng mga magulang sa MDA ay yes din sa mas maayos na kinabukasan ng ating mga anak at komunidad. Saklaw ng programang mas malawak na edad mula 5 hanggang 65 pataas dahil ang schistosomiasis ay hindi lamang nakukuha ng mga bata kundi pati ng mga manggagawa, partikular sa bukid. Isinagawa ang aktibidad sa Barangay Fatima, General Santos City, Columbio, Sultan Kudarat, Mlang, Cotabato, Coronadal City, South Cotabato at Glan, Sarangani, Katuwang, ang DepEd at mga LGU. Nagpahayag din ng suporta ang mga lokal na opisyal na nagbigay diin sa kahalagahan ng partisipasyon ng komunidad. Dumako naman tayo ngayon sa ating March 2026 health program. Hatid sa atin ang ating partner sa kalusugan, Lara. Ngayong Colorectal Cancer Awareness Month, tayo ay nagkakaisa para sa kalusugan ng bituka. Ang colorectal cancer ay maaaring maiwasan at magamot kung ito'y maagang matutuklasan. Ano man ang edad, kasarian o estado sa buhay, iisa ang laban natin. Mula sa prevention, screening, gamutan hanggang sa survivorship. Para sa mga pet owners natin dyan, tandaan, maging responsible pet owners to stay protected. Ang rabies ay nakakamatay ngunit kayang maiwasan. Pabakunahan ang inyong mga aso at pusa laban sa rabies. Iwasan ang pagpapabaya at panatilihing ligtas ang mga alaga. Kapag may kagat o kalmot, agad maghugas ng sugat at magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Sa pagiging responsable ng bawat pet owner, ligtas ang pamilya, ligtas ang komunidad. Ngayong Droning Prevention Month, gawin ang inyong bahagi. Be water smart. Tandaan ang bantay lunod. 5 paalala. Una, laging bantayan ang mga batang lumalangoy. Ikalawa, bida salbabida. Gumamit ng life vest o tamang flotation device. Ikatatlo, barrier. Takpan ang drum at balon at maglagay ng harang sa mga anyong tubig. Ikaapat, bawal ang alak. Huwag uminom kapag lalangoy. At ikalima, bystander intervention. Tumulong lamang kung may kakayahan at siguraduhing ligtas ang lugar. Iwas lunod, buhay ang puhunan. Ipagdiwang natin ang lakas at talino ng kababaihan. Ngayong National Women's Month, lead like the Babaylans. Pilipinas, tulad ng mga babaylan, ang kababaihan ay leader, tagapagtaguyod ng kalusugan at haligi ng komunidad.
isulong ang pagkakapantay-pantay, igalang ang kakayahan at pakinggan ang boses ng bawat babae. Sa tahanan, sa trabaho at sa lipunan, ang Filipina ay leader. May malasakit, may tapang at may direksyon. At yan lamang ang ilan sa mga health programs sa buwan ng Marso. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Jeriza. At dyan po nagtatapos ang aming mga nakalap na balita hatid sa atin ng DOH-CHD SOCSurgeon Communications Management Unit. Serbisyong urgent, serbisyong SOCSurgeon. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-usapan ang topic na PhilHealth Yakap. Pero part 2 na po ito mga kababayan. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ang colorectal cancer isa ka klase sang cancer nga nagasugod sa dako nga bituka o kon sa rectum. Gani, mangin proactive kita sa aton lawas nun nga kahimtangan. Kung may nabatyakan, magpa-check up kag magpa-screen para sa colorectal cancer. Ang gusto nga pagtukib amo ang yabi sa pag-ayo. Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang inyong pinakalapit nga primary care provider. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health, CHD SOCSurgeon Region. Alam niyo ba na may bagong urgent care and ambulatory services o Bukas Center? Ang Bukas Center ay nag-uumpisa mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para sa agarang gamutan, konsultasyon at serbisyong medikal na hindi kailangang i-confine. Sa SOCSurgeon, matatagpuan ang mga Bukas Center sa SOCSurgeon General Hospital sa Surala, Cotabato Regional and Medical Center at Cotabato Sanitarium. Isang paalala mula sa DOH-CHD SOCSurgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, SOCSurgeon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, March 9, 2026. At tayo po ay live sa DOH, Center for Health Development, SOCSurgeon Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radyo Vida Coronadal 963 mula 11 a.m. to 12 noon. At atin pong pag-uusapan ngayong oras ang PhilHealth Yakap. At part 2 na po ito mga kababayan. Tayo po ay pinaunlakan ng isang maganda at maalam na guest pagdating sa ating topiko. Nagbabalik sa ating programa si Ma'am Hana Naanep, Public Relations Officer 3 ng PhilHealth Regional Office 12. Maayong aga Ma'am Hana, bati po kayo sa ating mga tagapakinig at manonood. Maayong aga man sa inyo nga duha, kag maayong aga gid sa tanan nga mga followers and viewers sa aton programa diri sa DOH. Yes, ganda talaga ng boses ni Ma'am Hana. Napapakinggan ko din. Kayo yun. Ito. Ayan, Ma'am Hana, no, part 2 na ito at alam ko na may mga iba tayo na listeners siguro na hindi naantabayanan yung part 1 natin. So, pwede po bang bigyan nyo kami ng idea or bigyan natin sila ng idea, ano po ba ang PhilHealth Yakap? Ito yung walang kamatayang usapin natin since year 2000 actually. Nag-evolve lang itong ating programang Yakap na sinimulan pa nung 25 years ago. No? 25 years ago, nagsimula tayo sa ating outpatient benefit package, kung saan yung concentration natin noon sa pagbibigay lang ng ating preventive care ay intended lamang talaga sa mga indigents natin. And basically, yung mga services is more on lifestyle modification and smoking cessation. Parang ano lang talaga siya, yung basic lang na mga services. At dagdag nito yung ating mga BP measurements, yung ating body measurements, yung ating annual digital rectal exam, yung ating breast exam, visual acetic acid screening for cervical cancer. So basically, dun lang talaga tayo nagsimula. And then yung provider natin ay more on RHUs. Until eventually, maraming mga members sa programa ng PhilHealth, bakit palagi na lamang priority
sa mga libreng services at lalo na itong preventive care na outpatient ay intended lamang talaga sa mga indigents. So, tiningnan ng PhilHealth yung need ng ibang miyembro sa ating programa. And that is why, in 2013, yung dati nating outpatient benefit package naging PCB1 kung saan hindi na lamang mga indigents natin ang kabilang dito, sinali na natin yung ating mga organized group members, pati na rin ating mga OFWs na siya namang nangangailangan talaga din ng ating services. Isa rin sa mga major contributors sa ating programa. Yes. So, in that sense, maliban doon sa mga breast exam, BP measurement, mga consultation natin, visual inspection with acetic acid at saka body measurement, nadagdagan yung ating mga lab tests. Dito na pumasok yung ating mga CPC, yung ating mga urinalysis, fecalysis, sputomicroscopy, yung ating fasting blood sugar, yung ating lipid profile at saka yung ating chest x-ray. Na yun na nga, extended hanggang sa mga OFWs natin. Hindi na lamang siya na-limit doon sa mga indigents at saka sa mga organized groups and sponsored members. And then, in 2014, yung ating PCB naging check-up. Remember yung word nating check-up in 2014? Iyon. Natandaan nyo pa ba? Yung in-extend natin hanggang sa DepEd. Naalala nyo pa ba? Parang bata-bata. Kaya hindi ko alam. Oo, kasi yung naalala ko, package na. Kasi yun na yung na-avail ko. Okay, so 2014 naging check-up siya. Same benefits nung 2014 rather, naging check-up. Same benefits as introduced in 2013, kaya lang extended na siya hanggang sa mga DepEd personnel natin. Oh, nice. Very at saka, nice. Yes, at saka segmentized na yung mga lab services. In other words, yung CBC hanggang dun lang siya sa 19 years old natin. Or 9 years old rather. And then, applicable lang siya up to 19. Depende sa need na ng ating member. But basically, 0 to 9 lang yung CBC natin. And then, hanggang naging kasali na yung pap smear sa mga 19 years old, lalo na kung naging sexually active na yung mga kababaihan Yes. natin. Then, 20 to 60, kasali na yung mga chest x-ray natin, lipid profile, ayun, sinustain natin, no? At dinagdagan ng mga oral glucose tolerance test, yung test for sugar intended sa mga buntis natin. Then, sputomicroscopy at saka ECG. Then, hanggang nag-2020, pumasok si Consulta. Ayun, si Ayun Consulta. na. Ayan ang familiar ka po. Yes. Partner. Oo, kasi Yun yung naka-avail kaedad ako, nyo na. partner. Naka-avail ako. Yun yung mga kaedad nyo na mga 10 years ago, 25 years ago. Mukhang hindi pa siya masyadong familiar in your sense. Kasi nga, syempre, ang mga members, per observation nga naman talaga, interesado lang sila to avail of the services and interesado lang sila about the PhilHealth. Kung andun na sila sa hospital, kailangan na nila ng services. Yes. Yes. Which is a sad truth po. Yes, oo. So na yung- hanggang ngayon, katotohanan pa rin talaga. Isang malungkot na katotohanan na hindi talaga natin maiiwasan. Hahanapin lang at itatanong lang si PhilHealth kung kailangan na ng kanyang mga Kung nandun members. na. So, Yes. eto po, Ma'am Han, is prevention talaga yung focus natin. Mhm. Yes. Na nagsimula nga nung 2020 pa. Kasi nga, maalala mo, nandun na yung mga test sa breast, sa Yes. sa ano to, cervical cancer. Kasi noon pa man din, may mga existing na mga ganong conditions na emerging na nga. And then, kung titingnan natin sa statistics ngayon, top leading cause of death next to our cardiovascular related cases, itong ating cancer cases. Kaya nga sa yakap ni PhilHealth, nandun yung ating cancer screening test. At nabanggit nyo kanina, March is Colorectal Cancer Month. Awareness. Yes. Speaking of Colorectal Cancer Awareness Month, part ng yakap ni PhilHealth sa ating yakap primary care services, itong ating fecal occult blood test at fecalysis to detect the early signs of colon Colorectal. cancer. Kaya nga isinali na siya dito talaga specifically sa ating programa because
as always, an ounce of prevention is always better than a pound of cure. Yes. Yes. Aantayin pa ba natin na magkaka-cancer tayo bago po tayo magpapagamot, 'di ba? Yes, So, tama po. Pag may nararamdaman na kayong mga changes in your bowel movement, which is already leading causes na nung ating colorectal cancer, don't wait until such time na pumayat po kayo. At talagang babagsak hanggang sa stage 4. Kasi ang colon cancer, 'di ba, kung inyong mapapansin, would only be detected pag nasa stage 4 na. May mga Yes. later stages na natin. Usually, pag mga first, second, third stages, parang hindi Hindi pa pa gaanong masyado yung pansin. mga manifestations, Opo. 'di ba? Pero yun na nga, pag meron ng mga changes sa ating bowel movement pa lang everyday, please find time na po talaga to have yourself checked Yes. through your chosen Yakap Yakap. Clinic. Kasi part siya ng ating Yakap services. Yes. Ayan. And speaking of more of our Yakap services, although sinimulan namin ni Miss Leia, nung previous episodes po natin dito, gusto ko lang talagang balikan itong ating mga basic laboratory services na inintroduce doon sa ating Yakap ng PhilHealth. Bakit kailangan natin magpa-CBC? Yes. Na inintroduce pa way back in year 2000. That is to check the wide range of disorders including pneumonia, infection, and leukemia. Dito lang naman talaga natin madidetect kung mayroon tayong mga ganong kondisyon, di ba? Yes. Tama. Titingnan kita, would I ever know Yeah. na something, something wrong rest. is going on with you? Would you ever know that something wrong is going on with me? 'Di ba? By merely looking at me and looking at you physically, 'di ba? We could never tell. Yes. 'Di ba? And it's only through our tests, no? Laboratory. Basic Laboratory laboratory tests tests. that we can determine. So, yung CBC with platelet count, available po yan sa ating Yakap. Kaya i-avail po natin. Yes po. If you're not feeling well, please do not pretend that you're not feeling well. Guilty po yung marami talaga dyan, ma'am. Yes, actually. So, pag yung mga Yakap Clinic po ba natin, Ma'am Han, saan po ba dito sa Soxurgen? Marami. Actually, as of February, last working day of February 28 of 2026, we have already 191 facilities. And if Wow. you would allow me, we have at least 8 facilities here in the city of Coronadal, and that includes Ala Valley Medical Specialists Incorporated, the Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center, the Sacomedics Medical Center, Dr. Edgardo R. Sandig Medical Clinic. If you're familiar with Dr. Sandig, good morning, Doc, kung nakikinig po kayo. Yung ating Life Care Diagnostic Laboratory is also part of our Yakap Clinic na rin dito sa lungsod ng Coronadal. Diyan ako nagpapa-lab test partner. Oo. Mm. I-avail mo na yan, partner. Yeah, yung Sadyang Abay Clinic, Prime Consulta. Nandun lang malapit sa South Cotabato Provincial Hospital, di ba? DepEd SDO South Cotabato Yakap Center. Naging Yakap provider na rin natin siya kasi nga we have extended the services down to the academe na rin. Oh, This is part of our agreement with the Department of Education. Kailangan i-extend natin down to the Department of Education considering na majority of the population ng Pilipinas sa ngayon is in the school. Yes. Yes, Very diba? much po. Majority no, ng ating populasyon. So, sino ba basically nangangailangan ng mga preventive care services natin na yan? Kung hindi yung mga kabataan na nandiyan din sa school. Diba? Kaya, we're so thankful also to DepEd South Cotabato for taking the initiative to really apply for accreditation. No? Kaya good morning sa lahat ng mga masisipag na mga doctors at nurses natin dyan sa DepEd SDO South Cotabato Yakap Center. Yes. Yung ating St. Augustine Laboratory and Diagnostic Center, accredited Yakap Clinic na rin ng PhilHealth. Yes. And in terms of government facilities here in Coronadal City, yung ating CHO at saka ating South Cotabato Provincial Hospital, Yakap providers na rin So, natin. Coronadal yan siya, Ma'am Han. Coronadal lang ito. So, And there's yung- a lot more, actually. So, included po yung SGH kasi Yes, yun yung kasama malapit eh. sa amin eh. Yes, kasali siya. At saka yung listahan po natin posted sa ating Facebook page, Ayun. PhilHealth Soxagen. Nakapin po talaga yan. Nandyan lang po yan sa front page po natin.
At yung kompletong listahan sa buong Pilipinas nasa website www.philhealth.gov.ph. Ayun na-mention yung Ma'am Hana, no, na meron tayong government clinics and hospitals tapos may mga private. So, ibig pong sabihin ito na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan yung serbisyo ng yakap even sa mga private facilities. Exactly. And speaking of the difference between two, gusto ko Oo. lang din emphasize kasi napag-usapan ito sa isa sa mga dialogue natin with hospitals. We'd like to emphasize lang talaga sa lahat ng mga members natin, especially sa mga nakikinig ngayon. Pakilakas-lakasan niyo yung mga radyo, please. Yes. At pakisabi sa mga kapitbahay, nandito ang PhilHealth para marinig ng lahat na kapag ang member natin mag-a-avail ng yakap benefits sa ating mga government facilities, ito'y totally free. Pero kapag sa ating mga private facilities, expected na merong possible charges na at least 900 pesos in 1 year. Mm-mm. Lalo na kapag maraming lab services na nandito sa ating listahan, we have 13, no? 13 laboratory services for our yakap. Isa lang yung, dalawa lang yung nabanggit ko kanina na sabi nating fecal occult blood test at saka sputum microscopy to detect early Yes. signs of cancer Yes. condition sa colon cancer natin. Kabilang doon yung CBC na nasabi na rin natin. At sa mga kababaihan, meron tayong pap smear Yan. na pwede nating i-avail to detect din early signs of cervical cancer. Yun. Yeah. So, Ma'am Han, tanong ko lang din po, no? Like, for example, punta po ako sa, sabihin na po natin, sa SCPH for pap smear. So, should I just sabihin ko po ba na i-test ako, tapos i-ano sa yakap? Yeah, siguro sabihin natin kay Doc, lalo na kung may mga abnormalities tayong nararamdaman. And by the way, guys, when we have ourselves checked with our yakap doctor, please be honest. Lalo na kung may mga cancer patients sa family po natin or may mga loved ones po tayong namatay sa cancer. May mga changes na doon sa ating ihi or sa ating dumi. Let us be honest with our doctor para our doctor could recommend. Okay, sige ma'am, refer kita for tawag nito. Pwedeng cervical cancer test actually. Pwede. At pwede din urinalysis kung kailangan. Pwedeng pap smear kung kailangan. Okay. Same thing with the colon, no? Yung fecal occult blood test at saka sputum microscopy, ulit-ulitin natin kasi nga colon cancer awareness month ngayong Yes. buwan ng Marso. Please, mga members natin, kami na po talaga yung nakikiusap. Libre na po ito sa programa ng PhilHealth, kaya i-avail po natin. At kapag may mga kamag-anak po kayong may mga cancer na namatay dahil dito, pwede nyo namang sabihin dahil itong ating tinatawag nating cancer screening test for colon and even for cervix and even for breast available sa PhilHealth. Ano-ano ang mga to? For breast cancer, kasama po dito sa yakap yung tinatawag nating mammography and breast ultrasound. So pag may mga bukol-bukol or may medyo kakaibang nararamdaman, pananakit ng dibdib, yung mga lumalaki na mga bukol-bukol sa ating tiyan, please do not ignore. Medyo nakakatakot nga siya, no? Opo. Medyo alarming siya at medyo stressful siya. But you know what? With early detection, pwede po natin siyang ma-prevent. Pwede po Tama talaga po. siyang ma-prevent. Marami po akong nakilalang breast cancer survivors at buhay po sila hanggang sa ngayon. Kasi nga, they were able to avail of all these things. In addition to this, no, free cancer screening test sa breast natin sa mga kababaihan, meron tayong tinatawag nating breast cancer package worth 1.4 million with PhilHealth. O, diba? So, once detected, for example, sa ating breast ultrasound or sa ating mammography na kailangan na natin ng biopsy dahil baka mamaya may mga BRAD score na po yung finding sa atin, then our yakap doctor can recommend you to have your further diagnosis and test. And again, meron tayong 1.4 million benefit package na breast cancer sa PhilHealth.
Per And that is- individual po ba yan? Yes. Kabilang na yung biopsy natin. Hanggang sa surgery, hanggang dun sa ating, tawag natin dito, di ba, right after the surgical procedure, meron tayong, ano tawag yan? Recovery period. Hanggang sa parang stem cell, anong tawag na yun? Mga cell replacement. Yes. Hanggang matapos po talaga yung treatment natin. No? Hanggang dun sa ating radiotherapy actually. Kabilang po siya sa cancer package ng PhilHealth. So ano pa po yung ating ikakabahala? Ano pa po yung ating ikaka-worry na nandito naman siya available sa programa ng PhilHealth? Kaya nga patuloy yung aming kampanya sa ating yakap. Talagang pinopromote natin yung yakap ng PhilHealth. Because it's the government's way of telling the entire Filipino people na kayakap nyo ang PhilHealth para sa inyong paggaling. Yes. Tama, ayun. Kayakap nyo po mga Yes. kababayan ang PhilHealth sa inyong paggaling at sa pag-iwas po sa mga sakit. Preventive care nga po yung approach natin ngayon, hindi po ba, ma'am? At ang dami na nating mga natutunan, Yes. partner, no? At sana yung mga tagapakinig at mga manonood natin, marami ding napulot kasi mas marami pa po tayong pag-uusapan maya-maya. Commercial break po muna tayo ngayon. At sa pagbabalik po ng talakayan para sa ating kalusugan, pag-usapan naman po natin ano yung mga iba pang serbisyo na hatid Yes. ng yakap para sa atin. Ang colorectal cancer isa ka klase sang cancer nga nagasugod sa dako nga bituka o kon sa rectum. Gani, mangin proactive kita sa aton lawas nun nga kahimtangan. Kung may nabatyakan, magpa-check up kag magpa-screen para sa colorectal cancer. Ang gusto nga pagtukib amo ang yabi sa pag-ayo. Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang inyong pinakalapit nga primary care provider. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health, CHD Soxergen Region. Alam niyo ba na may bagong urgent care and ambulatory services o Bukas Center? Ang Bukas Center ay nag-uumpisa mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para sa agarang gamutan, konsultasyon at serbisyong medikal na hindi kailangang i-confine. Sa Soxergen, matatagpuan ang mga Bukas Center sa Soxergen General Hospital sa Surala, Cotabato Regional and Medical Center at Cotabato Sanitary. Isang paalala mula sa DOH CHD Soxergen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxergen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. At nagbabalik po ulit ng talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, March 9, 2026 at tayo po ay live pa rin sa DOH Center for Health Development Soxergen Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963 mula 11 a.m. to 12 noon. Pinag-uusapan pa rin po natin ngayong oras ang PhilHealth Yakap Part 2 kasama pa rin ang ating napakagandang guest na si Ma'am Hana Naanep, Public Relations Officer 3 ng PhilHealth Regional Office 12. Ayan, partner, no, ang daming mga napag-usapan kanina. Alam mo ba na ang mga serbisyong ganito pala ay nagmula pa 2000 na taon. Year 2000 pa hanggang sa ngayon, mas pinadami or mas expanded pa yung serbisyo ng PhilHealth ngayon dahil sa PhilHealth Yakap. At maraming pwedeng ma-avail, no? Nabanggit kanina mga laboratory services, fecalysis, ayan, kasi nga Colorectal Cancer Awareness Month tayo ngayong buwan ng Marso. At nabanggit din kanina ni Ma'am Hana na dito sa Coronadal City may 191, may 8 na po tayo, 8 na mga Yakap accredited dito sa Coronadal City. At sa Soxergen, 191 naman po. And still counting definitely kasi marami pa pong mga magpapa-accredit for sure sa mga susunod na buwan ngayong taon na ito. At ito po, Ma'am Hana, no, kasi nabanggit ninyo may mga laboratory services na under sa PhilHealth Yakap.
Ang tanong naman po ito kasi talagang maraming gustong magtanong yan, mas maraming gustong mag-avail. May libreng gamot po ba na handog ang PhilHealth Yakap? Yes. Marami pa talaga other than what we have mentioned for the breast cancer, for the cervical cancer and colon cancer. Marami pang ibang mga laboratory services. Pero bago natin pag-uusapan, gusto ko lang talaga dugtungan yung tungkol sa pinag-uusapan natin na colonoscopy Yes. para sa ating colorectal Ayun, cancer. tama. Kasi nga, March is known as Colorectal Cancer Cancer Awareness Awareness. Month. For the information lang po ng ating mga members, yung ating colonoscopy, pwede po natin i-request sa ating yakap doctor should in case kailangan na natin, ha. Halimbawa, for the longest time, you'd been suffering for yung abnormal nga natin na bowel movement. Pagbabawas. Oo. Opo. Yung irregular na yung bowel movement natin, mayroong mga bleeding, may mga iba-iba na talaga, yung hindi na po talaga siya normal. Madalas sumasakit yung mga tiyan natin, yung hindi maipaliwanag, no, na mga kondisyon. Something na you do not normally feel. Yes. Yeah. So, if that is the case, pwede na po talaga nating sabihin sa ating yakap doctor na, Doc, can I avail na po ba talaga nitong aking colonoscopy? And your doctor can recommend you for that. Kasi nga, sabi natin, sa yakap, meron na tayong cancer screening test na kabilang ang colonoscopy. At gusto ko lang sabihin sa lahat ng taga-Soc-Sargen region na itong ating colonoscopy ay available na sa iba pang mga identified facilities dito sa region. Wow. Like here in South Cotabato, nandyan po yan sa Howard Hubbard Memorial Sa Pulumulo. Hospital. Yes. Sa General Santos City, available ito sa Jensen Doc, sa Jensen Med, sa Sarangani Bay and St. Elizabeth. Same services is likewise available doon sa ating Sorilla Medical and Maternity Clinic and Hospital in North Cotabato Province. Same thing with Tombok Salayog Hospital in Sultan Kudarat Province. So we are trying to expand, no, the availability of said services to accommodate members, no, to make our services more accessible for our clients. Yes. So kaya ulit-ulitin na natin sa mga members, please do not take things for granted. Yes, tama. Nakakalungkot na may mga kakilala tayo actually kasama sa broadcast industry. Isa din sa ating mga magagaling na information officers before na pumanaw lang dahil dito, no, sa colon cancer. So, we do not want to hear more friends na papanaw lang because of this, because this one can be prevented actually. Yes. It can be prevented. Kaya let us be honest. Huwag nating i-deny. No? Huwag natin Tama. i-ignore yung mga dinaramdam po natin. If you are not feeling well, be honest with your doctor. Ganun So, talaga. sa akin talaga mga personal experience ko, kapag meron akong konting nararamdaman partner, Bahala na sabihin Yes. na ng para kang praning. oo, partner, nasabihan talaga ako ng ganyan. Kasi kapag may na-feel ako, since malapit lang yung SGH, talaga yung sinasabi ko agad, pa-SGH na ko. Agad-agad. Di ba pwede inuman mo na isang bulong? Kung hindi, gid ma pa-SGH, gid kuya. At least So, do ganun not siya. self-medicate. Yes. Tama. Yes po. That's another thing na we really discourage. Alam niyo kung bakit? Pag nagsi-self-medicate po tayo, pwedeng overdose or pwede tayo magkaka-overdose or Yes. pwede tayo magka-underdose or pwedeng hindi ma-address yung totoong kondisyon sa katawan natin. So, iba po talaga na na-check po tayo ng doktor. Kaya ulit-ulitin natin. So, government yakap clinic, libre po yan. Yes. Yes. Huwag po tayong matakot. Oo. Tama. 'Di ba? Kasi yung pagiging yung problema kasi talaga mamhan yung pagiging denial din. Ayoko magpa-check up kay basi may mabalaan ko nga sakit. Oo, Naku tama. po, ano na Bahala po na natin. balaan mo, Yes. diba? Yung At mindset na yan, i-change na po natin yan. Mas mabuti po yung maagang matuklasan, maagang mabalaan natin. Kaya para ma-prevent natin siya nga maglala. Now, Balaan naman Ma'am, natin yung consequences, 'di ba? Pag may mga catastrophic cases sa balay natin, 'di ba? Yes. Pag affected lalo na yung aton balang mga ginatawag sining primary earners sa balay. Ano gani ang term sina? Breadwinner. Breadwinners. Yan. Yun.
Pag ang breadwinners na gani naton affected, please take note. Pag mawalan siya ng trabaho, Yes. walang kita. Pag walang kita, it follows, walang gagastusin sa bahay. Paano ng estudyante mo? Paano ng pagkain mo? Paano ng mga basic needs nyo? Yeah. Paano na ka makasurvive everyday kung ang inyong breadwinner mismo ay apektado? Yes. Totoo. Kaya, So, wag natin magpunta na. antayin. yes. Let us think of the possible consequences. Tama. No, now, in case lang na, yun na nga, patuloy nating i-ignore yung mga ganyang kondisyon. Kaya let us be honest lang, tuod man na medyo minsan tawag sini ng, ka-stressful bala isipo, no? Yes. Na, Tama, pag masakit magpa-check ka. up kita, Daw mabalaan ang ka-stressful maging sakit. siya isipon, pero, alam mo yun, iba na yung matreat ka early on. Yes. Yes. Kasi nga, preventable siya. Now, Ma'am Hana, na istorya nyo na may mga laboratory services kita, di ba? So, appeal na dito ang colonoscopy. How about sa mga gamot? May ara ba kita sang libre nga pwede ma-avail sa PhilHealth Yakap? Speaking of gamot, okay, good question din siya. Although, sige, parang ayaw pa namin siya masyadong pag-uusapan kasi baka mamaya sisingilin na kami ng mga members namin. Hindi pa talaga available yung mga facilities and services natin. Although part nga talaga siya ng ating expanded yakap services, yung ating gamot. But then for now, kasi ang ating accredited pharmacy na pwedeng mag-provide ng expected services for our members, ayun lang ang ating tubod sa Katibawasan Cooperative na pharmacy that is based in Polomolok. So, kung may mga reseta na si doktor sa inyo for Yes. your drugs and maintenance, example, sa may mga asthma, to be specific, sa mga diabetic, Muna kasi agad. available yan siya sa yakap ng PhilHealth. Asthmatic, diabetic, hypertensive, yung mga ganyan. Yes. Basic. Yes. Kung girisitahan ka mo sa inyong nga yakap doktor, pwede siya i-claim sa aton nga tubod sa Katibawasan Cooperative Pharmacy in Polomolok. Ayan. Okay. And speaking of drugs and meds, sa ating konsultaan ay kung inyong madumduman, there are at least 21 molecules, di ba? So, plus, dagdagan siya ng 54, magiging 75 na siya ngayon. So, ano tong mga drugs and meds na to? Dari sa ton nga ko, digo balikan naton, damo-damo actually. Damo-damo talaga, promise. Wow. Meron tayong for antihistamine, no? That is for allergy. Yes. Yung chlorphenamine natin. Meron tayong for antithrombotics, yung mga aspirin natin. Antihypertensive, nabanggit na natin. No? Antidyslipidemia, yung mga simvastatin na yan. Yes. Antipyretics, paracetamol sa lagnat. Antidiabetics, sa mga, alam mo na, matataas sa mga sugar. Sa mga asthmatic, fluid and electrolytes, and then antimicrobial or antibiogesics. Lahat ito available sa ating yakap na gamot program. But then, there are certain limits. May mga identified drugs and meds lang na pwede nating ma-avail. Okay. Yes. Sa mga yakap clinics natin, for now, actually, our yakap doctor can prescribe and they can dispense, actually. Like itong ating mga aspirin, yung ating paracetamol, yung ating samvastatin na na-mention ko ngayon lang. Yung ating metformin, no? Yung ating mga prednisone na yan, salbutamol na yan, no? Available yan siya sa ating mga yakap clinics right now na pwede talagang ireseta ng ating mga doctors. Kaya nga, every time we do conduct our yakap caravan, di ba kami nag-invite ng ating mga facilities, they bring along with them this drugs and meds for dispensation sa mga members nato na nangangailangan. Yes. Halimbawa, ako mag-join ako sa yakap ngayon, hypertensive pala ako, or diabetic pala ako, or asthmatic pala ako, pwede pala akong makahingi ng mga ganong gamot doon sa ating yakap caravan. Okay. Yun. Ma'am Han, meron din po akong question regarding sa enrollment ba tawag nito, ma'am? Sa yakap. Kasi prior to that, enrolled na ako with a consult tayo. So, kailangan pa ba na mag-enroll ako ulit with the yakap? Kung dati nang registered sa konsulta natin, Opo. no need na. Okay. No need. As long as yung dati mong konsulta ay accredited yakap pa rin ngayon ng PhilHealth.
No? As long as yung facility na dati mong nasalihan, kumbaga, ay accredited pa rin sa PhilHealth sa ngayon, no need na to register. Yeah, so i-check lang po ito sa app ng PhilHealth. Tama po ba? Yes. And speaking of app, pwede po ninyong i-check sa inyong eGov. Ayun. eGov, kung saan nandoon na po lahat. Yes, nandun Yes. lahat. Check mo ang eGov, tapos di ba may logo ng PhilHealth. Click po natin yung logo ng PhilHealth at doon po natin makikita yung ating personal data and information about PhilHealth. Ayan At ang- saka pwede kayong mamili actually ng inyong yakap Yun, clinic kung ano yung hindi pa malapit. Kung saan Yes. ang saan mas malapit sa inyo. Mm-mm. Ay, speaking of sa kung saan ang mas malapit, Ma'am Hana, no, what if, paano kung meron na silang napili na yakap accredited facility, tapos gusto nila lumipat? Pwede po bang ganon? Pwede. Oh. Pwedeng lumipat any time of the year if, for example, from January this year, wala pang FPE or hindi ka pa nakapag first patient encounter. Hindi ka pa nakita ng doktor mo. Oh. Ayun mga Wala kababayan, ka pang no, first patient. FPE. Oo. Yung hindi pa nakita. Yung, Oo. hindi pa Kung kayo hindi ka pa nakapunta. hindi ka pa na-check. Yes. Yun. Wala ka pang first patient encounter from January this year, pwede kang lumipat any time of the year. But, for example, last January or last February, not feeling well ka, kaya nandun ka sa yakap mo, yakap clinic mo pala, pwede kang lumipat October na. Starting October 1. Okay. Mm-mm. Ayun mga kababayan, no, pwedeng lumipat, pero may certain period Conditions, po. yes. May certain conditions na kailangan isaalang-alang. Mm-mm. And, ayan, ang dami po nating mga natutunan ngayon, and mas marami pa po tayong malalaman sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ang colorectal cancer isa ka klase sang cancer nga nagasugod sa dako nga bituka o kon sa rectum. Gani, mangin proactive kita sa aton lawas nun nga kahimtangan. Kung may nabatyakan, magpa-check up kag magpa-screen para sa colorectal cancer. Ang gusto nga pagtukib amo ang yabi sa pag-ayo. Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang inyong pinakalapit nga primary care provider. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health, CHD Soxergen Region. Alam niyo ba na may bagong urgent care and ambulatory services o Bukas Center? Ang Bukas Center ay nag-uumpisa mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para sa agarang gamutan, konsultasyon at serbisyong medikal na hindi kailangang i-confine. Sa Soxergen, matatagpuan ang mga Bukas Center sa Soxergen General Hospital sa Surala, Cotabato Regional and Medical Center at Cotabato Sanitary. Isang paalala mula sa DOH CHD Soxergen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxergen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. At nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, March 9, 2026 at mapapakinggan niyo po kami sa aming DOH page, Center for Health Development, Soxergen Region, at Radyo Bida Coronadal 963 mula 11 a.m. to 12 noon. Ayan, patuloy po nating pag-usapan ang yakap program ng PhilHealth. So Ma'am Hana, ano po yung mga nakikitang benepisyo o epekto ng pagpapatupad ng PhilHealth yakap sa mga pasyente at komunidad? Kasi ilang years na po ba itong yakap, Ma'am Han? We have only started in the middle of 2025. Oh. Kaka-launch lang talaga. Kaka-launch lang ng ating programa. And we are looking forward to some kind of health-seeking behavior, changes in the health-seeking behavior of our community. Ito talaga ang pinaka
bottom line kung bakit Yun. minamarket namin ng todo itong tungkol sa yakap ng PhilHealth. Kasi nga, alam naman talaga natin na yung mga kababayan natin takot pumunta sa Yun. mga yakap clinics natin, takot pumunta sa mga doktor, dahil palaging iniisip, pag tayo magpapa-check up, may bayad sa doktor, may bayad sa gamot, Yun. may bayad sa laboratory services, Oo. at may bayad sa consultation. No? Ang daming iniisip na babayarin. Which is Yun true talaga. naman. Ganun naman talaga dati. But with the launching of our YAKAP or Yaman ng Kalusugan program, hopefully ma-change natin ang way of Oo. thinking ng ating mga kababayan. Yun din yung sinusulong ni DOH, yung Health-seeking behavior. yun. Yes. Pare-pareho tayo ng adikay. Yes. Pare-pareho tayo ng pangarap sa buhay sa ngayon na ma-change man lang yung health-seeking behavior ng ating mga kababayan na please, wag na po kayong matakot. Kasi nga, inuulit namin like dito sa ating Colorectal Cancer Awareness Yes, Month. Ulit-ulitin po natin sa yakap ng PhilHealth, meron tayong colonoscopy na pwede ninyong i-avail dun sa mga nabanggit kong facilities. Paki-rewind itong ating video. At saka meron tayong fecal occult blood test. At saka meron tayong sputum microscopy dun mismo sa ating yakap basic Yes. services na pwede po nating i-avail din ng libre sa mga government yakap clinics. Libre po, ulit-ulitin natin sa mga yakap government clinics. Yes. Katulad na lang ng ating CHO dito sa Coronadal, sa ating South Cotabato Provincial Hospital, sa lahat ng mga sa lahat ng South Cotabato, sa lahat ng mga Coronadal. provincial hospitals all over Soc-Sargen region. Actually, available po yung ating yakap. Kaya wag po natin, kumbaga, i-deny yung ating mga sarili sa mga government services tulad nito na pwede nating ma-avail ng libre. Tama, tama. I-avail po natin. Yun lang talaga yung aming pakiusap na for making it, kung pwede palang ihungit na bala na, sige na bala kuy, sige na, kanto ka na bala dito kay Dok para ma-check ka na. Oo. Or ikaw sige na ate, yung mga kulang na lang ihungit mo ba? Yeah. So, ang mga enrollment, Ma'am Han, gakatabo siya sa, like, di ba kayo nagayakap, caravan ka mo. So, Ma'am, nagkakaabot ba na siya sa mga, let's say, mga undeserved nga communities, sa mga Jeddah, Sa mga- far Yeah, from- actually, kalabot na kita asa sa mga GDAS naton. Kag amo na sila ang aton nga priority. Amo gina sila ang aton nga priority kay laban-laban permi ang ginaisip sa mga tao nga ra dito sa Lagyo. Waay man kapalapit ang gobyerno samon. Tikuni kita na lang mapalapit. Yes. Kaya nagkakato dito ang yakap ng PhilHealth. Mga libak, kalamansig, mga as far as ning diri bala sa Sultan ko darat ning dito bala sa mga babaw bukid. Ano ganyan mga Kalepa. Colombio. nan mga musina halabot nakita na dara iya sa mga bara-barangay ang padayon ang aton coordination with our local government units, and we are thankful sa lahat ng mga mayor nga nag-accommodate sa PhilHealth kag nag-welcome sa amon just for us to introduce the program. And actually very soon ang PIA in terms of advocacy. Tumawag si Sir Fryan sa akin last week. Sabi niya, parang may mandate na yung ating national government na yung Philippine Information Agency would be in tandem na with PhilHealth to promote the program. Yes. That's so nice. Because we need to let the people know. Kasi itong programang ito ay pinundahan ng ating national government. So, dapat yung mga members natin ay mag-avail ng services. We keep on telling it again and again na this one is free sa ating mga yakap clinics. Subong sa aton nga mga rural health units, Yun. sa aton mga CHOs, kag sa aton nga mga provincial hospitals all over Soc-Sargen region. And we are thankful also sa aton mga governors, sa aton mga city mayors, sa aton mga mayors, sa mga different RHUs nga nagpag-accredit na sang ilang nga mga rural health units just to provide yakap ng PhilHealth Yes. sa ilan na mga constituents. Tama. Damo na gid sang serbisyo nga pwede mahatag kag damo na gid mga accredited gyapon Yes. nga Kag- facilities. And we are expanding for more, no? Kaya nga pati asa na kita sa mga schools, di ba la? Pati na ng mga schools naton para ang mga students mismo and even teachers themselves would know and would teach tama. children na
mayakap na si PhilHealth, kaya magpayakap kayo sa PhilHealth. Yes. Literal. Dapat magpayakap talaga kay Oo. PhilHealth. Yakapin niyo ang PhilHealth katulad ng pagyakap niya sa inyo. Oh, I like that. Diba? I like that statement. Yes, yakapin niyo po ang ating programa katulad po ng pagyakap po namin sa inyo. Yes po. Tsaka ito yung reason kung bakit kinakandak natin yung ganito to disseminate the right information Yes. po talaga. Yes, exactly. And thank you to DOH talaga. Thank you, Dr. Aristides Concepcion Tan, sa pagbigay po ng oras sa amin dito. And of course, Miss Leia, good Yes. morning and thank you. Na-miss ka namin ngayon dito. Si magandang Miss Leia, nakaka-miss. Yes. Yeah. Ayan po, Ma'am Hana, no? We only have 5 minutes left sa ating radio program. Na gusto po namin kayong hingian ng huling mensahe para sa ating mga kababayan patungkol sa PhilHealth Yakap. Well, sa pangalan po ng ating tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation Regional Office 12 na pinamumunuan ng ating Regional Vice President Dr. Hector Zinon Leonardo P. Malate, kami po sa PhilHealth Regional Office 12, 10 ng aming mga kasamahan sa ating mga local health insurance offices na pinamumunuan ng ating mga LEO heads like Sir Noel in Jensen, Rafi here in Coronadal, Ma'am Chona in Isulan, and Miss Karen in Kidapawan, under the leadership of Miss Lori na ating FOD chief dito sa City of Coronadal, sa regional office natin. Kami sa PhilHealth ay patuloy talaga nang iinganyo or nag-i-encourage sa lahat ng mga PhilHealth members natin, even sa mga hindi pa po miyembro sa programa ng PhilHealth, na tagkilikin po natin ito dahil ito lang talaga ang isang programa ng ating pamahalaan na gustong magbigay ng preventive care na hindi pa man po tayo kailangang ma-admit. Yes. Kailangan na nating i-avail ang programa ng PhilHealth o ang benepisyo sa programa ng PhilHealth. Nakasanayan natin dati na kailangan mong ma-admit at least 24 hours sa ating mga government facilities for you to avail of our services. With our Yakap, you don't need to be admitted. In less than 24 hours, pwede mo ma-avail yung ating mga Yakap services sa ating mga Yakap clinics, both government and private. And in case of emergency nga pala, may isang bagay pa akong gustong sabihin. In case of emergency, halimbawa, sarado yung ating mga Yakap clinics on Saturdays and Sundays and even at night, kaya wala naman talagang mga Yakap clinics available sa gabi. Meron tayong outpatient emergency care benefit package kung saan yung mga members natin are still entitled to avail of our consultation, laboratory services, even drugs and meds, and doctors' services. At ang services natin dito sa ating outpatient are more, is more comprehensive. Mas marami siya actually at mas maraming imaging test. Dito sa ating Yakap, chest x-ray lang yung ating x-ray. Sa ating outpatient emergency care benefit package, nandun yung MRI, nandun yung CT scan, nandun yung iba pang mga x-ray sa buong katawan natin kung kinakailangan because of emergency. Alam mo, mga car accidents at night, nasunugan kayo, hindi ka nakahinga, o hirap ka ng huminga, o sobrang ubo, or whatever, na kailangang emergency, you don't need to wait for the following day. Chest pain, you don't need to wait for the next few minutes. Dalhin na po yung ating pasyente sa ating mga outpatient services, outpatient clinics or outpatient services ng ating mga accredited facilities for you to avail of our outpatient care services. Dahil sa PhilHealth, mula po sa ating preventive care hanggang sa emergency, pati confinement, hanggang sa Z, actually kahit may cancer na po tayo, nandun yung ating coverage. In other words, from womb to tomb, nandun po kami para sa inyo. Kaya embrace us as we embrace you po. Ayan. Ang galing talaga ng PhilHealth Yakap, 'di ba? Yeah, From thank womb you. to tomb, Yes. talaga ang serbisyo ng PhilHealth Yakap para sa ating lahat mga Yes, kababayan. At dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan. Maraming salamat po, Ma'am Hana, sa pagpapaunlak ng aming Yes. invitation. Parang kailangan yata ng part 3, part 9. Yeah, why not? Gusto ko yun.
Hanggat wala pa kami dito, gusto ko yun. Ayun. Pwede pa ba, Miss Leia? Pwede pa, Doc? Ayun po. Sa pamuno ni Regional Director Aristides Concepcion ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region, ako po si Jeriza H. Kamag, kasamang aking partner sa kalusugan. Lara Jean Bacanto. Nagbibigay paalala sa lahat na yakapin nyo po ang PhilHealth Yakap katulad ng pagyakap niya sa inyo. I-avail nyo po ang mga services na handog ng programang ito para mas maging healthy tayong lahat. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Soc-Surgent. Magandang hapon po and happy lunch everyone. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Bida.